Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Nanay Mimi Doringo mula sa Maralita. Nanay, 3 po ang anak ko, 2 apo ko. 15 taon po akong naging manggagawa sa cosmetics bago naging simpleng may bahay dahil syempre lahat po tayo gusto natin arugain natin ang ating mga anak at maging modelo tayo kung paano natin siya mapapalaki. Pero dahil po sa kakulangan ng sinasahod ng aking asawa, nakaranas po kami ng palipat-lipat na tirahan dahil nga po sa kakulangan ng pang-upa. Hanggang sa noong 2009, naging biktima po ako ng undoy. At doon po nagsimula yung kalbaryong mas lalo pang kinaharap ng aming pamilya. 10 at milyon-milyon pa na mga apektado din ng kalamidad. At hindi po natatapos ang kalamidad na kinakaharap natin dahil hanggang ngayon po, dinadanas pa rin yan ng malawak na hanay ng ating kapwa mga Maralita at mamamayang Pilipino. Noong sinabi po sa amin na marerelocate kami, akala po talaga namin gaganda ang buhay namin dahil yun ang pinapangako ng mga gobyerno natin. No? Pero pagdating po sa relokasyon, mas lalo pong naharap kami sa tumitindi pang kahirapan. Bakit? Dahil sa mataas na amortisasyon, sa patuloy na pagtaas ng mga singilin, ng mga bayarin dahil sa mataas na mga buwis ng tubig at kuryente. Hanggang sa ngayon, kakaharap na naman po sa pagpapalayas ng mga tinitirhan kahit awardee ka na ng mga pabahay dahil po sa usapin ng hindi mo pagbabayad o hindi ka nakakabayad ng amortisasyon dahil nga po sa kawalan ng pambayad. No? At syempre, masakit po sa amin bilang mga Maralita na ituring tayong basura ng ating pamahalaan at kung saan din po na nagkakaroon po ng sinasabi na dahil mga Maralita kami, lagi kaming nakantabay lang sa ayuda at ginagamit ng mga politiko para dun sa kanilang mga sariling interes. Okay po. Thank you, Madam. Salamat po. Question po. Meron pong magtatanong. Yeah, Dwight, go ahead. Hello po, good morning. Good morning sa talumpati niyo po yung nakuha ko doon, kayo po ay isang ordinaryong mamamayan. How important is it na may ordinaryong mamamayan sa Senado? Even though syempre may mga siguro makakatanggap din kayo ng kritisismo na wala po kayong legislative experience o karanasan sa paggawa ng batas. Siyempre, sinasabi nga po madalas, no, kami mga Maralita, wala kaming karapatan na manungkulan sa ating pamahalaan dahil marami sa amin hindi nakapagtapos at wala kaming kakayahang gumawa ng batas. Pero ito lang po yung masasabi namin. Kami po ang nakakaranas ng kahirapan, kami ang nakakaranas ng mga pagbaha sa aming mga kalamidad. Pero sa mga politiko o mga nakaupo sa ating senador, ng ating mga kongresista, ang tanong lang din po namin, sila ba? Alam ba nila kung ano ang kailangan ng mamamayan? Kasi pag binabaha po ang komunidad namin, wala po kami nakikitang congressman, wala kami nakikitang mga senador na nagbibigay sa amin ng tulong at pag-aaruga na kailangan ng mamamayan. Ang gusto po namin, magkaroon ng boses ang mga kapwa namin Maralita para siguraduhin na ang lahat ng batas na iiral sa ating bansa ay magiging sa amin po, no? Kami po yung makakaramdam ng pag-unlad at hindi nang iilan lamang na napupunta sa korupsyon ang pondo ng bayan. Meron pa po. Salamat po. Any more question? Wala na po ba? Wala na. Ma'am Mimi, wala na pong tanong. Sige, photo ops na po. Maraming salamat po, Ma'am Mimi.